Alright guys, good morning. No? Good morning tayo. Good morning mga idol. Good morning ngayon. Ay wala yung ating kasama ngayon. Nasa hospital. So dito tayo ngayon. So ito tinitreat natin yung mga isda natin yung lumulutang. So hindi natin alam kung ano yung cause nito. Until now hindi pa rin natin masolusyonan tong cause na to. Pero pinapapayaan lang natin to. Nilalagyan lang natin ng gamot. So may gumagaling, may namamatay. So hindi ko talaga alam ang cost nito. So, hindi naman po ako fishery. So, kahit yung kasama ko rito ng Chinese, hindi nila alam kung ano yung cost. So, nilalagyan lang namin yung tapos pinapapayaan lang. Tumiitim to eh. So, mayroong gumagaling, mayroong hindi. So, just like this, na dating umiitim to, pero ngayon is magaling na. So, ito rin. Ito rin, nasa 9 cm na to. Like nakaraan eh, talaga namang ano rin yan. Mangingitim din. So ayan, magaling yan. So meron pa tayong dito na confinement. Confinement pala, nilalagyan natin yung segregate natin, yung mga halos mangingitim natin mga fingerlings. So nilagyan natin to kanong gamot kanina. So ayan, nagbabago na yung tubig. Gawa ng, pinapasukan na natin ulit yung tubig. So, para mamaya, mabigyan ulit natin ng pagkain. So, nilagyan natin ng gamot for 2 hours. So ito, mga kalating mamayang 11 ko pa to lalagyan papasukan ng tubig. Gawa ng masyadong matindi yung kanyang sakit. Ayan no, lumulutang sila, umiitim, lumulutang. So hindi natin alam kung ano yung cause. Pero yung iba naman is gumagaling just like that, na umiitim talaga yan nakaraan. So ngayon may gumagaling naman. At pag umitim na kasi ang isang isda at kung hindi walang ganang kumain, mostly mamamatay na yan. Ito naman ay 8 cm. So 8 cm naman ito. Ayan, merong itim, merong hindi. So may gumaling, may itim pa. So antayin pa natin maggumaling yan, saka natin isasama sa iba. So nakasegregate pa rin sila. So ito yung na-retrieve natin sa 6 o 5.5 at saka 6 cm natin na mga fingerlings na pagdating dito sa farm is umitim na sila. Baka kulang ng oxygen sa pag-transport from Indonesia. So ayan. So, nagtatanong nga po pala guys no, kung saan namin nakukuha itong mga fingerlings namin. Ito po yung nakukuha namin sa Indonesia. Sa Indonesia po namin nakukuha ito. Guys, good morning no, ayan. Ayan, nagpakita na tayo. Baka may unoriginal content tayo eh. So, ayan, nagpakita tayo. So, ayan yung ating mga fingerlings. O sa mga nagtatanong ko pa pala kung saan namin kinukuha yung aming fingerlings, kinukuha pa namin yan sa Indonesia. Tapos umarating sa amin dito by airplane. So nakabalot siya sa plastic with oxygen. Then naka-styrofoam pa siya. So doble-doble yung kanyang balot talaga. So ayun, hanggang hindi po kami nagbebenta rin sa Pilipinas. Dito lang po kami sa Thailand nagbebenta. 4 inches up, binebenta namin dito. So as of now, walang laman yung ating 100 liter. Ayan, makikita nyo, bakante lahat yan. Ayan, bakante lahat. Oxygen, tapos yung overflowing niya, 2 tubo. So lahat yung wala tayong parating ngayon na 200, 1 sa 100 liter natin ng mga fingerlings. So halos nasa 200 liters na at saka sa pan cement na natin nakalagay yung ating mga fry. So pakita ko rin sa inyo, pasilip ko rin sa inyo kung saan yung ating mga fry ngayon. So nandito sila sa pan cement natin. Ayan, tapos ito yun sila. So ayan, may mapasok na tubig, tapos merong out na tubig. Ito out niya, ito yung in. So hanggang dito na lang muna guys no? Update ko na lang kayo sa ating farm dito sa may Phuket, Thailand. This is George Vlog Official. Sana po don't forget to hit the like and subscribe our channel. Tsaka mas maganda talaga pag ikaw yung sa mga negosyo talagang kailangan hands-on ka talaga. Ikaw yung may-ari. Para pagdating ng panahon magiging okay yung negosyo. Kaya mas maganda na ikaw mag hands-on, ikaw mag-umawak, ikaw rin mag-aalaga. At para
walang sisiyan pagdating ng panahon. Kung malugi man yan o hindi malugi, walang sisihan kasi ikaw mismo ang humawak. Tsaka alam mo kung paano ka kumita, paano ka maghirap. So, ganun talaga ang negosyo. Kailangan mong paghirapan bago ka kumita, umangat sa buhay. So, ito naman, kailangan natin pagsikapan, kailangan natin lagyan ng gamot para walang mamatay ng mga isda. So, opportunately, hindi natin hawak yung livestock kasi to, hindi natin hawak yung buhay ng isda. May mamatay, may hindi. So, kahit man lang mga 50% or 20% lang yung mortality natin is kikita tayo. Pero pag mga 50% mortality, sigurado wala na tayong kikitain. Lugi pa yung ating boss. So, ayan, dapat may concern ka rin sa boss mo pagdating sa pag-aalaga. Kasi nga, puhunan mo rito ay isang sipag at tiyaga. Pag wala kang tiyaga, wala na mag-ano sa'yo, wala na magpapatrabaho sa'yo. So, wala ka rin kikita. Pero yung boss natin, kumikita pa rin siya, di ba? Kasi, hindi na natin, wala tayong siya is, marami pa siyang negosyong pwedeng pagkakitaan ay tayo. Pag umalis na tayo dito, wala na tayong trabaho, wala na rin tayong kita. So, ayun yung nakita ko rito sa pag-aalaga ng isda. Kailangan talaga natin ng sipag at tiyaga. Maraming salamat po and God bless. Bye-bye po.